Hello guys, ito ang ulam namin. Anong manok, tatanggalan ko ng kuko. Trabaho din pala to. Kanina pa ako, nakakailang piraso pa lang ako. Hindi na pwede, hindi mo tatanggalin ng kuko. Kaya ganito guys, kung tatagal kayo ng kuko na ito, dapat itapon nyo agad kasi pagdating ng hapon, tapos nakalimutan nyo itapon. Ang lakas pumaho nito, dapat i-plastic yung agad na pinagtanggalan nyo ng kuko. Nakalimutan yun, minsan nakalimutan kong itapon agad din. Labot na magdamag. Laking baho pag magdamag lang na lumipas. Kailangan tapon nyo agad kaya sinasahod ko ng planggana iniipot ko yung mga ginupit ko. Pagkagupit nyo yan, kasi siyempre may kasamang konting yung pinakadulo ng kuko ng daliri niya, laman. Kailangan ipunin nyo yan. Tapos lagay nyo sa plastic, tapon nyo agad sa hapon kung pwede magtapon ng basura sa inyo pag hapon. Huwag nyo paabuti na magdamag. Pag magdamag, kinabukasan ng baho. Kaya ako sinashare sa inyo kasi naranasan ko yung ganun Pinaabot ko ng magdamag, kinabukasan ng umaga ko pati napon. Ako, nung itatapon ko ng umaga, hindi makaya ng kahirap ng amoy. Kinukukuhan ko, tinatanggal ko yung ginugupit ko yung dulo yung may kuko niya. Pero hindi ko na po pakita sa inyo kasi bawal ang gunting Yan, pag nakukuha na ganyan na. Nalagay ko sa plastic, tapos hinahibog ko rito yung mga pinagkukuhan para lalagay ko lang sa plastic yan, tapon agad. Kasi minsan nalimutan ko tinapon ko kinabukasan. Ay pagkabaho ang hirap kayahin ng ng inyong ipang-amoy. Kaya kailangan ipunin nyo na agad ang pinagkukuhan, balot nyo na agad ng plastic, itapon nyo na kasi dito sa amin 2 beses naman ang pagtatapon ng pwede sa hapon at sa umaga. Tapon nyo na sa hapon kung pwede magtapon sa inyo sa hapon. Huwag nyo na pag-uumagahin pagkain. Kung kumakain po kayo ng ganito ng Adidas, trabaho nga ayan po, sa isa yung gugupitin ng kuko niya yung mga dulo niyan, ginugupit ko na lang po para mabilis. Hindi na ko, yung iba ko kilo ginagamit ako gunting na lang para mabilis. Eto nga gunting na, naiinip pa ako lalo na isa-isa mong kukutsil. Merong mabilis maganito, kutsil na po, taga-taga lang. Pero ang bilis nilang inaano. Gunting na lang. Ayan. Tapos dito naman may pagkasalukuyan ako pinapalambot na balon na nakasalang habang nagugupit para habang nagugupit lumalambot naman tapos yung pinagpakuluan ko yan, tapon nyo na lang, pakain nyo na lang sa ilagay nyo sa kain ng asin nyo, ilagay nyo ng konting asin, konting bacon, tsaka para kumbaga may lasa yung pagkain ng aso. So nagpapakulo ako din ng sirola. Ang laman po niyan yung po yan guys nyo, balon-balunan po yan. Ilagyan ko ng konting asin tsaka bacon para habang na nalilesen yung trabaho, kasi pag sabay-sabay yan ang daming trabaho para habang nagpuputol ng kuko lumalambot na yung balon-balunan, gahalo sa kanya. Ewan ko anong gagawin luto ng asawa ko niyan, basta sabi niya isa alam ko na gawin. Siya na bahala, basta alalay niya lang muna ngayon. Yung masusunod ko anong menu ngayon Kasi kung hindi ko siya tutulungan, andun siya nagliligpit naman siya ng pinamili niya doon sa palengke kanina.
Anong oras na naman kami kakain nito, baka abutin na ng alauna. Pag mga bandang alas 12, inaantok na ako eh. Kaya gusto ko, pag bago mag alas 12, pag mga alas 12. Ano? Ito naman, sumagay pa yung tubig. Hindi hira. Sandali po mga guys. Oh. At kung may hindi ka kasi dito na siguro sa ano, uupuin ba? Lala kami dyan. Ay, makapaw itong ano. Pupuluan ko. Hirap na sabay-sabay ang ginagawa. Makapaw. Kasi pag pumulo dapat hihinaan mo na ng konti ang apoy. Ano, para hindi aapaw. Pag kumulo na siya, hihinaan mo na yung apoy para palambutin na lang ang balon-balunan. Pag malakas ang apoy, aapaw ang tubig. Malakas lang ang apoy sa umpisa lang para madaling kumulo. Tapos pag kumulo na, hihinaan mo na, moderate fire na lang, palalambutin na lang ang anong balunan. Tapos tapon nyo yung pinagpakuluan kung gusto nyo. Kung gusto nyo namang isave, lagyan nyo ng asin at bechin, gawin yung sabaw ng pagkain ng aso nyo. O ganun ang ginagawa ko para merong ulam yung aso ko. Kaya lang kailangan nakaalalay kayo kagaya ngayon. Nakaalalayan, biglang dumating yung mineral water eh. Pinagbuksan ko ng gate. Namitinda rin po kasi ng tubig dito eh. Pagbuksan ko ng pinto, pagbalik ko umaapaw dito yung tubig. Ay yung pag kumukulo, umaapaw na yung ano. Dapat nakabantay kasi kayo. Once na kumulo yan, hihinaan nyo na apoy. Ay sabay-sabay ang trabaho. Ganun po minsan eh. Sabay-sabay ang trabaho. Ano yung tek? Ano sinasabi ni Lola mo? Narinig? Ano na naman ang Ano sabi niya sa'yo? Tumawag ka lang kay mami mo ha? Di ba sabi niya tawagan mo raw para kamustahin mo? Siyempre. Nakausap ko niya, kinuha niya yung phone sa akin. O sige. O kita nyo kung hihintayin ko siyang mangungusina pa. Abuti na kami ng ano rito. Siyam-siyam, hindi lang siyam-siyam, baka 10-10, 11-11 pa. 12. Ano siyam-siyam. Nagayos lang ng paninda yun, may singit pang tawag yun. Ayun o, marinig nyo. Kausap niya ako niya. Hinintay ko pumunta dito sa kusina yun. Kakain kami mga alas 3 na. Hindi ano, sira na naman ang tulog nun. Siyempre tatayo ka ng alas 3 para kumain eh. Yun yung pinaka the best na tulog yung sa tanghali. Kailangan nakakatulog ka eh. Ang ano yun eh, pampano yun eh, healthy sa katawan yun eh. Nakakatulog ka ng kahit mga 1 oras sa tanghali nang mahimbing, yung hindi ka naiistorbo. Siyempre pagka babangon ka ng alas 3 para doon pa lang nakaluto, di istorbo na naman ang tulog mo. Diba natulog ka ng alas 2, tapos bangon ka ng alas 3 dahil kakain na, ganung oras nakaluto eh. Sira na naman ang tulog mo, maraming mong tulog. Kailangan mga 1 oras or more, mga 1:30 na malalim ang tulog, yun ang kailangan ng tao sa tanghali para healthy. Ano ka, yung masigla ka pag ano, kasi pag nakulang sa tulog parang lalambot-lambot eh. Kaya gaga namin gumising alas 5 eh. Kailangan matutulog sa tanghali eh. Pupunuan mo. Ay salamat, ilan na lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na lang. Guys, malapit na tayo, konting tiis na lang. 8 dali. Walong mga daliri. Masarap kumain. 8 mga daliri na lang po. Ng ano? Ano? 8. Tapos yan, para habang nakasalang lumalambot naman itong balong-balunan.
Ay, habang nagpuputol ng daliri. Pinapakuluan ko yan kasi tinatapon mo yung unang kulo eh. Ay, diretso palambot na tapos itapon nyo po para tanggal yung mga tabang nakadikit sa balon-balunan tsaka yung ano, yung lansa niya. Alay, matrabaho din ay. Matrabaho ang panang manok ay, kundi lang masarap kainin ito eh. Sana minsan may magtinda rin ng paanang ano, ng paanang ostrich para malaki-laki. O kaya paanang ano, dinosaur. Para malaki-laki. Kasi siguro ganito yung paanang dinosaur, parang ganito rin yung paanang manok. At least maano lang, kaya lang tagal pa lang papakuluan nun, natawa yung apo ko, uminom eh, narinig ko tumawa. Tagal pa lang papakuluan nyo. Kasi paanang manok, pagka mga 1 kilo, ang dami. 1 kilo kalahati itong binili ng asawa ko. Ang dami mong tatanggalan ng kuko. Yan, taas mo yung shirt ko yan. Minsan nga nagluto po ako nito guys, may kwento ko lang sa inyo ha. Eh, siyempre, di ba, minsan nakakatamad magtanggal ng kuko. Pinagtatanggal ko lang yung ano niya, yung kalyo. Tapos sinayaan ko na yung kuko, total katwiran ko naman, hindi naman namin kakainin yung kuko eh. Tapos tatapon mo naman yung unang kulo eh. Di ba sasapalin mo lang naman to, parang buto lang naman din yung kuko. Hindi ko na po inanuhan. Diniretso, ano ko na, pagkatanggal ko ng ano niya, yung parang kalyo, yung first skin niya yung tinatanggal. Diniretso, ano ko na, hindi ko na tinanggalan ng kuko. Ang galit na asawa ko nung maluto. Bakit daw may kuko? Eh, matrabaho eh. Ganun din, hindi mo naman kakainin ng kuko eh. Kaya lang, siyempre nga, pangit tingnan nga. Galit. Hindi ko na inulit yun. Matrabaho kasi. Talagang tsatsagain mo eh. Isipin mo, isa-isa mong puputulan ng kuko sa dulo yan. Yung dulo ng daliri na yan, isa-isa mong guguntingin yung kuko. O kaya, puputulin mo ng kutsilyo. Uy, at last mga guys, dalawa na lang. Nag-umpisa ako dito, binilang ko to kanina, parang nasa 50 piraso. Dalawa na lang po mga guys. Natatapos na tayo. Ay, salamat sa Diyos. Nakaraos na tayo. Sige po mga guys, hanggang dito na lang po. Basta pinakita ko po sa inyo, ito po yung content ko ngayon. Nagano po ako ng paanang manok. Saka nagpakulo ako ng balon-balunan. Ewan ko anong luto ang gagawin ng asawa ko. Basta piniprepare ko lang para malesen yung trabaho niya. Hanggang dito na lang po, gaya po ng dati. Kuya Mon Vlog, keep safe, keep healthy. Always, always trust God. Maraming salamat po sa Diyos. Bye bye po. Thank you for watching.